Okay, bagong series po tayo ngayon. Gabi ho talaga yung ating shooting ngayon. At andito tayo sa Ramos Tarlac sa farm ni Dr. George Manahan ng Prime Agritech. Siya po yung gumagawa ng modern poultry houses. Puntahan mo natin siya. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect. Happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Win a trip to Taiwan. Explore the beauty of Taipei and Taichung, made possible by Book and Go Travel and Tours services. 2 lucky winners will be announced during the event. Don't miss your chance. We would like to thank our major sponsors. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. Tate Vanaman Feeds, best value solutions for shrimp farming. AgriDom, empowering you with digital agriculture. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. All certified equipment. A company steered by experts, manned by professionals. Greenland Organic Fertilizer. Katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Tuburan Coffee. Hand-picked and roasted with love. NutriHydro Plant Nutrients. Think precision. Think NutriHydro. Villa Orbe Farms, pioneer of pure Berkshire and RAS-fattened crabs. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. Dendrotonics, Agarwood and Deforestation, for God, country, and wealth. Yamang Bukid, galing sa kalikasan, alay sa kalusugan. Rick Zwan, sharing a healthy future. Don Benitos, Pambansang Cassava. We would also like to thank Sugarcane and Beyond, RSL Fish Crackers, Innovative Agro Industries, Romsol, Boa Machines, Turbulent Greenhouse, Crispy King, Asil Laboratories. See you in Agribusiness Connect! Wala na ako eh. Kinabahan na ako Okay, magbubudbud tayo ng feeds dun sa may ilalim ng drinker. Yung itsura nung pakainan natin, yun yung may bilog na kulay pula na mayroong puti na may grills na ganon. Yun yung pakainan natin. At yung isa naman, yung mayroong ganyan, tapos mayroong pang salo sa ilalim, yun yung yun yung painuman. Sige. Anyway, balikan natin, no? Balik natin doon sa usapin natin ng pag-aalaga natin. Nandito tayo para mag-alaga ng manok. Tama? So, kaya yun ang trabaho natin. Sabi nga natin, kailangan alam muna natin ano yung purpose natin, bakit tayo nandito para mag-alaga. Pero dahil kayo nandito, bakit kayo nandito? Para rin, bukod sa mag-alaga, pero kailangan kasi kumita tayo. Tama ba? Nagkataon, ang hanap buhay at trabaho natin dito ay pagmamanok. So, sa pagmamanok, ang hawak natin dito ay broilers. So, ibig sabihin ng broilers, pinalalaki mo mula sisiw hanggang maging manok para gawing pagkain.
Pag kinatay, yun yung tinatawag na dress chicken. Pang fried chicken. Tama? Alright. At saka yung mga inihaw, no? No, litsong manok. Yan ang tinatawag dyan. Tama? Ilan nga ulit ang kaya mo ubusing manok? Kaya mo isang buong manok? Dalawang buong manok. Ito na yung pag-asa na natin makakain ng buo-buong manok, no? Hindi na pira-piraso, buong manok pagka lumaki. No, pag lumaki lang, pag hindi pa lumaki, wag. Ano 'yon? Day old chick ang tawag doon. So hindi pwede. Anyway, dahil pagmamanok ang kailangan natin at 'yun ang kailangan natin gawin, no? Napakahalaga raw na alam natin ang mga magiging gagawin natin sa pag-aalaga. Ang unang-una ay para lumaki daw sila, para mapatimbang. 'Yun talaga ang unang-unang dapat mangyari. Mapatimbang mo ang manok sa tamang timbang para pagka-harvest, kinatay mo, yun yung gagawin na dressed chicken, lechong manok man yan, fried chicken man yan, o ano man. Sa pag-aalaga daw, hindi porkit may pagkain, kakain ng maayos. Kaya merong nababansot. So, ibig sabihin, para daw gumanda ang pag-aalaga natin at maging maganda resulta ng alaga natin, hindi lang feeds ang tinututukan. Ang kailangan daw tutukan kung paano sila kakain ng maayos. O ang pinakamahalaga dyan ay maging komportable ang lagay nila. Mula sisiw hanggang maging paglaki. Tawag natin, kanina, nabanggit natin, nakakita na kayo ng native na manok? Na merong mga sisiw na kasamang inakay. Tama? So, di ba, pagkagabihan, ano gagawin ng mga sisiw? Pumunta sa ilalim ng pakpak. Paggabi, no? Kasi bakit? Sa pamagitan ng pagganon, bakit nga yun? Anong nangyayari pagka ginagawa niya? Alright, init. So, sa natural na kondisyon, sa mga native, kailangan daw ng inahin para magbigay ng init. Kasi pag sisiw pa, hindi pa niya kayang painitin ang katawan niya. Pero dahil ang manok natin ay madami, no? 36,000 to 40,000 yan, wala naman tayong inahin. Kaya artificial ang ibibigay natin. So, ibig sabihin pala yan, para lumaki at maging maganda ang kondisyon nila, kailangan mo muna palang painitan. Kaya may tinatawag na salitang brooding. Okay? Brooding, ibig sabihin pagpapainit. Ginagawa lang yan sa unang 1 linggo, mahigit. Hanggang 2 linggo, depende sa panahon at saka temperatura at kondisyon. So, sa case natin, merong tayong tinatawag na heater doon. So, ibig sabihin pala, kailangan ng init, para maging maganda ang kondisyon nila na mapanatili nila yung kondisyon ng katawan, kailangan nila ng init. Pangalawa, syempre pangalawang pinakamahalaga, ang talagang unang-una ay feeds, di ba? Pakainan. So ibig sabihin para makakain, kailangan ng pakainan. Para naman kumain, kailangan din meron din siyang tubig kasama 'yon, di ba? Kahit tao naman may pagkain at saka may tubig. Alam niyo pagkakaiba lang sa manok, gusto lang nating sabihin tumaigi. Para kumain ng 2 baso kunyari ng feeds, no? Kailangan ng 1 basong feeds pala, kailangan kumain niya ng uminom ng 2 basong tubig. So, ibig sabihin, pag hindi siya uminom ng tama, hindi siya makakakain ng tama. So, ibig sabihin pala, hindi baliktad sa tao. Minsan kasi kakain ka muna bago ka iinom. Tama? Sa manok, kailangan makainom ka ng 2 beses para makakain ka ng 1 beses na feeds. So, pag kulang ang tubig, may problema. Ang kagandahan, sa klase natin ngayon, yung tubig ay automatic. No? Ang tawag nila doon sa linyadang yon, nipple drinkers. Yung feeds naman natin, hindi nyo rin problema yan. Pag malaki na, nakalinyada rin siya. So, meron siyang tinatawag na feed line. Ibig sabihin yan, pag ito'y nawalan ng laman, merong automatic na magpapaandar ng motor para magkaroon ng buhos sa bawat feeder. Okay? So medyo hindi na pala ganun katrabaho ang pag-aalaga. Tama. Pero meron pa rin tayong trabaho. Ang trabaho natin ay tignan maigi kung ang mga sisiw o manok natin ay kumakain, umiinom at maganda ang kondisyon. Yun ang gagawin natin. Kasi wala silang magagawa kapag walang feeds, di ba? Kahit gusto nilang kumain,
Hindi naman sila makakain. Tama ba? Right. So, init, pagkain, inumin. Sa inumin, sabi natin, para makain ng maganda, doble ang iinumin. Dapat pala, malinis din ang tubig. O nakasanipol naman, malinis. Kaya lang, meron kasing problema eh. Kailangan mong alagaan din yung linyada kasi kailangan mong mag-flush. Pag umiihi ka sa inidoro or dumudumi ka, anong kailangan mong gawin? Magbuhos. Kung hindi automatic. Pag automatic, pipindutin mo lang. Tama ba yun? Yun yung flush. So pagka hindi, tatabuin mo. Alam mo, Pilipino, may tabo. Tama? Alright. Bakit? Kasi pag naiwan yun doon, mangangamoy. Magkakadumi, magkakamikrobyo. Tama ba rin? Alright. So, kaya tuwing gagamit ka daw ng inodoro, ay bubuhusan mo. Yun ang prinsipyo din na ginagawa sa mga tubig. Pag nagbigay ka ng vitamins, or antibiotic, or kung ano man na ilalagay mo pali sa linyada, kailangan mong i-flush. Ang tanong, Dok, hindi naman madumi yung vitamins. Tama? Hindi naman madumi yun. Antibiotic, hindi. Pero, bakit mo kailangan i-flush? Sa vitamins, magandang pang-supplement daw yan para sa manok. Kahit sa tao, di ba, gumagamit ng vitamins. Pero pati sa mikrobyo, maganda rin yan. So, pag iniwan mo yan doon, maaaring mag-build up yan at pwedeng pagmulan din ng build up ng mikrobyo. Yun yung tinatawag, medyo technical lang, pero yun yung mukhang dumi lang, nagiging puti, nagiging itim, tapos mabantot na pagtagal. Biofilm ang tawag doon. Ayaw natin yun. So, kada araw yan, pag nagagamot tayo, nagpa-flush din tayo ng linyada. Okay? Now, anong kasunod? Napansin nyo sa loob, ang pwesto nila, buong lapad ng bahay, merong nakalagay na kortina. Tama ba? At yun lang ang merong dyaryo at ipang ngayon. Tama ba yun? Napansin mo yan, Brad? Sigurado ka? Sigurado ka? Sige. Kasi bakit? Habang maliit, dun muna. Pag lumaki na ng 2-3 araw, luluwag, panibagong luwag, hanggang mabuo ng mabuo. Naintindihan nyo? So, ibig sabihin pala, ito pa yung isa pang kailangan natin maintindihan sa pag-alaga. Sa pag-alaga pala ng manok o ng sisiw natin na broilers, hindi pala pwedeng biglaan. Nakuha nyo? Hindi pala pwedeng biglaan. Kailangan pala yan ay dahan-dahan. Katulad ng spasyo. No? Dahan-dahan. Yung heater naman, mas mainit, unti-unti binabawasan ng temperatura yan hanggang makuha na nila, makaya na nila. Okay? O mga boys, naintindihan niyo ba yun? Si Manjulie, alam niya na yan. Sawang-sawa na sa akin yan. Dekada na. Okay? So anyway, spasyo. Right. Yung ipa. Okay. Ito na yan. Ang totoo, sa mga ganyang klaseng bahay, nung unang ginawa yan at dinevelop yan, inalis na namin yung ipa. Nagkaroon ng plastic slat flooring. Ano ibig sabihin nun? Yung tapakan nakaangat para yung manok nandito lang sa ibabaw, yung ipot niya pupunta sa baba. Yun ang sistema na ginawa. Matagal-tagal na rin. Ang dahilan nun, para yung ipot daw, hindi natatapakan direkta ng manok o ng sisiw. Okay? Yun ang dahilan. Ang problema lang nun, sa ngayon, ay nagkakaroon ng problema sa, yan, yung mga ganyan, langaw. Okay? At pag ang langaw daw ay dumami, pwedeng pagmulan na maaring mareklamo yung mismong poultry farm. Pwedeng masuspend, pwede siyang mapatigil sa operations. And walang kita. Wala rin tayong trabaho. Tama? So, kaya, kung mapapansin nyo, itong farm natin, medyo malapit sa kabahayan. Tama ba? Ayaw naman natin na naghahanap buhay tayo na merong nananalangin din na mapasara ka. Kasi dahil malangaw. Okay? Kaya ang gusto mo, habang nagpo-poultry tayo, walang naapektuhan, walang naaberya, wala rin nagrereklamo. Kasi dapat wala kang langaw. Yun ang dahilan. Yun ang dahilan kung ba't tayo nakaipa.
Ang problema lang sa ipa ay, kailangan mo siyang alagaan. So, ang trabaho natin ngayon, medyo nadagdag ng konti. Ang nadagdag ay, kailangan yung ipa natin mapanatiling malinis, walang amoy masyado, kasi mangangamoy dahil iniipot sa sama, at hindi dapat basa. Pag basa kasi, lalamigin din. Isipin mo, mahiga ka sa banig na basa o kamang basa, hindi ka ba lalamigin? O yun. Kaya hindi nyo pwedeng pabayaan na nababasa ang ipa, pero patuloy nyo lang iiwanan. So, pag nakakita kayo ng ganyan, tanggal. Tindihan? So, yun pala yun. And alam nyo, maliban doon, so nasabi na natin pangkalahatan yan, kurtina pa pala. Okay. Although ito, ang tawag nila dyan, tunnel ventilated, controlled climate, CCS, no? So, sa ganito, ito yung aircon na poultry. Okay? No? Sarap matulog dyan. Pagka malamig na. Ngayon, mainit. Kasi pinaiinit, di ba? O, papawisan ka dyan. Pagpasok natin mamaya, lahat tayo pawisan. Kasi sa init. Dahil yun ang kailangan ng sisiw. Ang tanong, komportable sisiw, ikaw na initan, ano gagawin mo? Bubuksan mo yung kortina? Palalamigin mo? Ikaw komportable, ngayon yung sisiw ngayon na may problema. Ang problema doon ay, baka hindi gumanda yung alaga mo kasi ikaw lang ang komportable. So talagang sadyang magkaiba ang pangangailangan ng sisiw sa malaki. Kaya gusto natin siyang, sabihin ko sa inyo, sa sisiw, talagang papawisan tayo sa loob. Sigurado yun, may init eh. May heater. So kasama yun sa trabaho natin, no? Tawag dyan pampapawis para dumaloy daw muna ang ating mga dugo, no? Anyway, kurtina, mapapansin nyo may kurtina sa loob dahil nga may heater. Dito wala. Sa umaga, tinitimpla yan. So, ibig sabihin, meron pa palang pag-manage ng kurtina. No? Okay? Klaro ha? So, ibig sabihin, binubuksan din yung kurtina para yung init sa loob naman. Pag araw na, hindi na gabi ha? So, yung kurtina natin, sa gabi, lalagay ka ng artificial na init. Nagpapainit tayo, no? May gamit kang LPG, may heater ka para uminit, para mabigay mo yung tamang temperatura. Sa araw, talaga mainit. Tama ba? Okay. Binababa yon para yung kurtina muna dito sa loob, kumalat muna sa loob ng bahay. Bumalanse ang temperatura sa loob ng bahay. Yun ang una. Pag kailangan na, magbubukas na tayo dun sa may cooling pads naman. Sasabihin naman yan sa inyo ni Bossing, no? So, kortina, kasali yan. Now, may isa pa eh. Ito yung nakulang na lang na hindi natin nabanggit. Para daw gumanda ang manok, ang alaga nating para sa pagmamanok, may isang kailangan. Bukod doon sa sinabi natin kanina. No? Init, brooding, init, feeds, tubig, espasyo, yung pagluluwag, kurtina, ipa, or litter materials, may isang kulang. Ito, laging binabanggit ng kasamahan ko dati ito. No? Ito ay tungkol sa inyo. Ang tawag daw dyan, TLC. May idea ka? TLC. May idea ka, Brad? Wala. Ikaw? May premyo, manok. Ha? Wala ako. Ngayon pa lang, meron na. Ha? TLC. Alright. TLC ay Tender Loving Care. Ibig sabihin, pag-aalagang wagas. No? Sabi nila. Okay? Bakit? Pag tinuring nyo ba yung trabaho, pag tinuring nyo daw ang trabaho nyo, tatrabaho lang, nagiging mabigat ang trabaho. Pero pag ang tinuring nyo yung trabaho na bukal sa loob, at dahil yan naman tayo, yan talagang sa ngayon ang pwede nating pagkakitaan, no? Ituring natin yung alaga natin. Sila kasi ang magbibigay ng grade. Ika nga, kung nag-aaral tayo, may grades, di ba? Para raw malaman kung maganda ang grades nyo, malalaman sa resulta ng pag-aalaga nyo. Paano yun? Ano yun? Ano na yung mga grades daw ng manok? O yun, very good. O ikaw naman. Sige, sagutin mo na rin. Timbang. Okay, ano pa?
Alright? Right. Maliban sa timbang, ano pa yung iba pang tinitignan dyan para masabing maganda resulta? Tungkol sa dami ng manok. Ano tawag dyan? Dapat, mas maraming patay, konti patay. Correct. So, ang tawag dyan, mas marami ang makukuha mong manok para sa dulo, ma-harvest. Ang tawag nila dyan, harvest recovery. So, HR, no? Para, ngayon pa lang nalalaman nyo na. Harvest recovery, timbang, average live weight. May isa pa. Actually, dalawa pa pala. Pero yung isa, edad. Ibig sabihin, mas bata mong mapatimbang, mapalaki, mas maganda. Bakit? Pag mas bata mong napalaki, harvestin agad. Pwedeng mabawasan yung patay mo kasi nawala na eh. Tama? So, pag napabilis mong mapatimbang, pwedeng maging maganda recovery mo, konti ang kinain niya, para mas maganda rin ang result. May isa pa, yung kinain. Di ba? Sabi mo, timbang. Para tumimbang, kailangan kumain ng, ano kinakain ng manok? Feeds. Para tumimbang, kailangan ng feeds. So, ibig sabihin, para tumimbang, feeds. Pag maraming kinaing feeds, pero hindi tumimbang, maganda o pangit? Pangit. Very good. Tama. Yun ang tinatawag na feed conversion ratio. May potential ka. Why? Medyo may idea ka na kung paano ginagawa. Malaking bagay yan. Pero sana hindi lang sa salita, no? May gawa, ha? Baka naman gawa yan, tulog ka pa. Ha? Gawa, tulog. Wag naman. Pero, malaking bagay kasi aware ka na. Kasi yan yung kailangan talaga, yung... Alam mo ba, doon sa tender loving care daw, ang isa sa tinuturo namin, dahil matagal ako sa poultry, no? Ang isa sa sinasabi ko parati sa mga tao namin, dahil nandito kayo para magtrabaho, bigyan nyo na yung buong puso nyo sa pagtatrabaho. At ang isang magandang part, mangarap din kayo na hindi lang maging poultry boy. Pwede ka naman maging team leader. Pwede ka maging supervisor. And pagtagal, pag magkaedad ka ng konti at marami ka pa natutunan bukod sa alaga lang, pati yung mga binabanggit ko mga iba, pwede rin maging farm manager. Naniniwala ka ba ron? So, hindi pala ibig sabihin, matitigil ka lang sa pagiging poultry boy mo. Yun ang gusto namin. And ako matagal na ako nagmamanok. So, marami na rin ako nakita mga tao na mula sa poultry boy, naging farm manager. Siguro naman, farm manager, mas malaki sweldo kaysa sa poultry boy. Naniniwala ka ba ron? Pero, ang malaking bagay dyan, marunong ka rin humawak ng tao. Kaya ako lang nasabi kasi napansin na rin kita, okay naman, marunong ka sumagot, alam mo yung ginagawa mo, kahit hindi ka pa marunong magmanok. Kasi hindi ka pa kamo nakapagmanok, di ba? Huwag niyong bilangan ng trabaho. Yun lang, kasi sa lahat, pinakapangit yung binibilangan ng trabaho. So, again, di ba? Yun na, no? Huwag niyo isipin na poultry boy lang tayo. Hindi totoo yun. Kami ay umaasa sa mga naggagawa. Kasi totoo, hindi rin namin kaya lang din na kami lang. Talagang magtutulungan tayo pareho. Partner yan eh. Siyempre, kami, alam namin pagpagawa, kayo naman ang gagawa. Pag nagawa yan, maganda resulta. And siguro pwede natin gawin. Kasi, kaya may mga incentive. So, yun ang ina natin. And again, 1-2 taon, pagpalagay na natin. Baka magaling ka. Kung talagang hindi ka totoong maggagawa ka at matuto, willing ka talaga matuto, so tingin ko malaking abutin niya. Kahit ikaw. No? Binibigyan ko kayo ng pag-asa na mangarap tayo eh. Wala namang masama dyan. Okay? Now, bigyan natin ng konting detalye yung tungkol sa pakain. Pakain. Paano yun? Sabi natin, mas masarap kumain pag bagong saing. Tama, mali? Alright. So, ayaw natin tambakan ng pagkain. Yun talaga, no? Kaya kung tatawagin daw yan, may prinsipyo ang pagmamanok. Ang prinsipyo ng pagmamanok ay dapat daw lagi may pagkain pag broilers. Alam niyo, sa bawat farm, iba-iba ang diskarte. Pero siguro, hindi pa rin nagbabago kahit napakatagal na panahon. Isa lang ang prinsipyo ng broiler. Dapat laging may pagkain. Ang tawag nila doon, ad libitum. Ang pagkakaiba lang, nilalagyan natin ng konting diskarte kung paano natin bibigay yung pagkain para laging meron.
Hindi nyo natatanong, si Ma'am Julie, isa sa pinakamagaling kong farm manager yan. Siguro mga 30 years ago. 30 years ago. No? Yan. Ang hinahawakan niyan dati, conventional, 8 bahay. 8 ba? 8, no? Oh, tama pa pagkakalala ko eh. 80,000. Alam niyo, nung panahon na yon, ng 30 years ago, ang 80,000, ang laki nun. Ang laki. Kasi 8 bahay yun eh. 8 bahay na aakyatin mo. Ganyan kahaba, pero 8 ganyan. Hanggang doon, ang laki ng lugar. 120,000. 120 ba tayo? O, 120,000. Di, 70-80 lang tayo nun. Di ba? Yung 8 bahay, 120,000. Ha? Malaki pala yun. Kasi 13,000 naman. 13. O, di rin yung 120. Nung panahon na yun, napakalaki nun. Ang tawag doon sa mga ganung farm, parang mega farm na yun nung dati. Pero syempre, 30 years ago. Ngayon kasi 3 bahay na lang yun eh. So, imagine niyo ang daming bahay na lalakarin at aakyatin niya para pasukin. At ang nag-aalaga noon, nagpapakain ng manumano, tsaka nagpapainom, nagkakanaw, drum, lilipat mo, tataob mo. Yan yung uso dati. Pag malaki naman, palanggana, babantuan mo ng timba. Ganun ang trabaho. Yun ang tawag doon, nag-aalaga ng manok. Pero kung tutusin, nagpapakain, nagpapainom lang yun. Hindi naman alaga yun eh. No? Alaga kasi yun yung kailangan lang niya. Tapos dati nakabukas. Yun yung dating trabaho. Mas matrabaho yung dating trabaho. Tsaka isang tao, 7,500 to 8,000 ang kaya gawin. 2 bahay lang, yung 13,000. Na-imagine nyo? Ay talagang sobrang, mas malalaki katawan ng mga tao dun. No, hindi nagkakataba. Ngayon kasi tumataba ang mga nagpo-poultry boy. Kasi pagka malaki na, aircon na, di ba? Oh, di masarap na, malamig. No, automatic na pati, under na lang, under automatic. Yun dati, macho talaga. Iba na ngayon. So, mas madali na rin ang trabaho ngayon. Ngayon, doon tayo sa punto ng automatic ang pakainan pag malaki na. Okay? Klaro ha? Pero para sipaging kumain, ano sabi natin? Bata pa lang dapat mapatimbang mo na ng maganda para mabaagang ma-harvest. Tama? Timbang, recovery, para maraming manok na ma-harvest. Yun ang gusto natin. Ngayon, para makuha mo yun, feeds talaga yun. Basta tama na yung iba pa, paano mo nga gagawin ngayon yung pagpapakain? Ang pagpapakain ay, lagi may pagkain, pero hindi mo dapat tambakan. Correct. Pag hinati natin ng isang araw, 24 oras, tama ba? Sabi ng GMA. Ay, sorry, bawal pala yan. So, sige. So, sa 24 hours, hindi naman totoo yung sinasabi ng ibang nagmamanok na kada 2 oras, kada 1 oras naglalagay. Hindi totoo yan. Mapapagod ang tao. Hindi practical. Ang practical ay kada 4-5 oras nagbibigay. Kasi yun lang naman para maubos. Kasi pagka kada 2 oras, marami pang laman. Tapos lalo na kapag nilagay tambak, hindi mauubos yun. Matatapon lang yun. At masasayang yung feeds. Hindi nakain. O, kung hindi nakain yung feeds, hindi rin naman lalaki manok. Kasi nasa ipot. Tama ba? O, ang ipot ang tumataba. Okay? So, sa ganung cases pala, napakalaga na may diskarte. So, paano mag-uumpisa isang araw sa poultry na pagmamanok? Okay. Nag-uumpisa sa madaling araw. Hindi tama na mag-umpisa ang trabaho ng pagmamanok ng umaga na. Dapat madaling araw. Bakit? Sabi natin, kailangan mong painitan ang loob ng bahay para komportable manok habang sisiw. Tama? Bakit namin ginagawa na madaling araw? Ako, personal, alas 4, alas 5. Bakit? Pag yung taong nag-aalaga ay gising ng alas 4, alas 5 at nagbigay ng feeds, pag bagong bigay, parang bagong saing, yung sisiw lalapit. Kakain. Ngayon, di ba pinainitan mo sila? Yung pagpapainit ng heater, ang iniinitan mo katawan. Tama? Sa labas ng katawan. Pero pag pinakain mo siya, ano pinaiinit mo? Loob ng katawan. So, ibig sabihin, pag pinainit mo pala yung loob ng katawan,
ayos na. Pangalawa, masarap kumain pagka tag-ulan, di ba? Dahil malamig. Habang malamig, pag pinakain mo sila pampainit, alam din ng manok, pampainit ng katawan yan. Masarap at ganado ang kumakain pag medyo malamig. So, yun yung gusto mo. Samantalay mo, habang maganda ang panahon at malamig, pakainin mo na. Pagdating ng alas 7, alas 6, alas 7, alas 8, papakain kayo. Kaya ang rule namin ay ganito, alas 4 magpakain ka, tingnan mo kung nakabukas ang heater mo, kasi kalamigan pa yan, nakabukas yung heater mo, kung okay pa siya, kondisyon ng sisiw mo, nagpakain ka, gumalaw ang sisiw mo, pag kumain yan, iinom yan, umiinom, kakain yan, okay? Then, pagkatapos nun, labas ka na ng bahay. Basta okay na. Anong kasunod nun? Siguro alas 6, alas 7 na yan. Magkape na kayo. Baliktad yan sa amin. Nauuna talaga magpakain bago magkape. Kasi pag nagkape ka, tapos na yung oras. Sayang yung oras eh. Magkape ka, mga gano'n. Alas 6, alas 7, magkakape ka na. Pahinga ka ng konti, pasok ka sa loob. Alas 8, lagay ka ng konti. Alas 8, alas 9. Wala masyadong gagawin nun. Tignan mo lang yung kortina. Kasi baka kailangan ibaba. Okay? Pagkatapos yan, alas 11, pwede ka na bumalik ulit. Tinignan mo lang. Yung mga pakainan na walang laman, lagyan mo. Yung pakainan na meron pa, huwag mo munang galawan. Pitikan mo lang ng konti. Parang dinadaya mo lang yung sisiw na, uy, bago. Pinitikan mo ng konti. Pero huwag mo lang dagdagan na sobra-sobra kasi aapaw, baka tumapon. Susunod ulit niyan, pahapon na. Bago yun, bago uminit at pumasok yung tanghali, iinit na yung araw, iinit na rin yung building, siguro doon papatayin din natin yung heater. Oh, sorry. Nakalimutan ko yung heater. No? Tama yung sabi ni boss. Yung alas 7 kasi, alas 8. Alas 8 actually, galing ka doon, di ba? Dapat patay na rin yung heater. Kasi ayaw mo naman na pag yung heater mo nakabukas pa, baka naman yung ventilador mo tumakbo ng sobra kasi nga mainit na rin. Okay? Pero yan naman, sa una, gagaydan kayo. Huwag nyo kalala, hindi naman lahat yan. Pero sinasabi natin, alam nyo pa, pag nabanggit kasi ngayon yan, unti-unti, natututunan nyo. Naintindihan nyo ba yon? Kasi pagka iniwan natin ng diretso at hindi kayo sinabihan, hindi nyo rin alam gagawin. Pero pag nabanggit sa inyo ngayon, tapos sinabihan kayo, unti-unti, naaalala nyo. Diretso. Okay ka ba? Gusto mo naman kumain ng manok? Kailangan muna sumagot ka. Pag walang sagot, walang kain. Okay? Yan. Sige na, Yung stimulation din po ng pagkain sa paglalakad. Right. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.